Nabitay na sa Kuwait ang overseas Filipino worker na si Jakatia Pawa. Ayon kay DFA Assistant Secretary Charles Jose, pasado alas 3 ng hapon, oras dito sa Pilipinas, nang bitayin si Pawa. Tinanggihan niya ng pamilya ng biktima ang alok na blood money kaya natuloy ang pagbitay. Si Mean Corbera sa detalye. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nabitay ng overseas Filipino worker na si Jakatia Pawa sa Kuwait. Si Pawa ay naparusahan ng bitay sa kasong pagpatay sa 22 anyos na anak ng kanyang employer noong 2007. Ayon kay Jose, sinagawa ang pagbitay kay Pawa kaninang alas 10:19 ng umaga, oras sa Kuwait o 3:19 ng hapon sa Pilipinas. It is with deep sadness that we announce the execution today of Jakatia Pawa, a Filipino FW in Kuwait. We extend our sincere condolences and sympathies to the family of Ms. Pawa. Ms. Pawa was sentenced to death by the Kuwaiti Criminal Court on April 14, 2008 for allegedly killing the 22-year-old daughter of her employer. Inamin ng opisyal na nagulat sila sa desisyon dahil kahapon lang daw ipinaalam ng Kuwaiti government ang abiso sa gagawing pagbitay sa araw na ito. Iginit naman ni Jose na hindi nagkulang ang gobyerno para maisalba ito sa pagbitay. Panahon pa raw ni dating Pangulong Arroyo ay nakipag-usap na ang Embahada ng Pilipinas sa Kuwait. Nagbigay na rin daw sila ng letter of forgiveness at nag-alok ng blood money pero nagmatigas ang ina ng biktima kaya natuloy pa rin ang pagbitay. Sessions led by then President Gloria Macapagal-Arroyo. The embassy had likewise been unrelenting in appealing to the family of the victim to grant the tanazul or letter of forgiveness in favor of Ms. Pawa of Kinoavio. Following Pawa was represented by two top doctors hired by the Philippine government at all stages of the court proceedings. The family of Ms. Pawa was able to travel to Kuwait 3 times to visit her. The last one took place in October 2016 and included her 2 children and a brother. The visits were facilitated by the Philippine government. Kinumpirma naman ni Toots Ople ng Ople Policy Center na nakausap naman ni Pawa ang kanyang pamilya sa Zamboanga City kaninang alas 5 ng madaling araw at dito lang ipinaalam ang gagawing pagbitay sa kanya. Humingi raw ito ng tawad sa kanyang kuya at inahabilin ang kanyang 2 anak. Humingi daw ng tawad. Sabi ni Colonel Pawa, natural lang naman daw yun, kagawian na rin daw yun ng mga Muslim. Maski walang ginawang masama, humingi ng tawad. Pagkatapos nagpapaalam at hinahabilin yung 2 anak, kaya sabi ni Colonel Pawa, bakit ganyan, no? Yung mensahe. And doon na raw, umiyak daw si Jakatia. Sinabi na pinagbigay alam sa kanya ng jail authorities na yun nga, bibitayin siya. Nagpaabot rin ng pakikiramay si Ople sa pamilya ni Pawa. Nakakalungkot raw na sa kabila ng pagiging inosente nito sa krimen, natuloy pa rin ang pagpapataw ng bitay sa kanya. Yung kapatid niya, matagal na rin namin kaugnayan yung kapatid. And isa ako sa tinawagan niya kaninang umaga after niya makausap si Jakatia. Siguro mga 6:30 AM kami nag-usap ni Colonel Gary Pawa. At hanggang ngayon, kinakamusta ko siya palagi. Para sa Eagle News, Mean Corbera, AM1 with 25.